lods, at ito meron tayong susunod na i-repair na isang EBR naman. So ayan, at for today's video, for tonight's video, 40 days video. 40 days. So ayan, at ito meron tayong Chent na AVR or automatic voltage regulator or AC voltage regulator. So ang watts nito ay tingnan natin sa likod. Ayan yung ano niya, specification niya. So meron tayong 1 kVA, so it means 1000 watts power output, no. So input voltage 110 to 220. Ayos kaya niya hanggang 110. Ayan, no, input voltage 110 to 250. So magandang EBR pala itong ano. Kung susumahin natin, magandang klaseng EBR itong Chent. Model TND 1, di naman yan dash, is negative 1 1 in 1 rated output current 4.5 ampere. So tama lang naman yung 1000, no. So 1000 watts divide to 20, so yan yung lalabas, 4.5. And then input voltage na 110 to 250 volts. So ayos. Output voltage to 20 volts. Then conform standard, yan, natin alam yan. So ito rated capacity 1 kVA, phase single phase, frequency 50 to 60 Hz. So auto hertz to. Voltage precision plus negative 4% thermal class B. So ayan. Problem nito, tinesting ko ngayon ay umuugong. So hindi natin saksak, baka sasabog yung inverter natin. So baka mamatay. Hindi naman sasabog, mamamatay, magsha-shutdown yung inverter natin. So ayan, kung makikita nyo yung problem, as usual ay ayan, busog na busog yung capacitor. Ito busog, at ito naman din busog, ganun din. At may nakita tayong sunog dito na ano, ayan, itong TIP 42C. So yan, sunog. So it means sira ang ano nito. Kasi itong TIP 42C sa low voltage to mga lods, ano. So itong 41 sa high voltage na driver. So ayan, depende na lang yan kung saan dyan sa kanila, basta yan yung function nya. Yung isa dyan high voltage, yung isa dyan low voltage, para mag-o-auto yung motor natin. Ito ngayon hindi siya nag-o-auto. Kahit ilagay ko siya dito, pumupunta talaga siya dito sa low voltage area. Gumaganyan talaga siya. So hindi naman siya gumaganon. So it means isa dito sa dalawa ang sira. So ayan, umalog-alog na. So ayan. At papalitan natin ito ng capacitor. So siguro sa surge current to, kaya naglobo yung capacitor natin. So yun, bago natin ito simulan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking muting channel. So pasubscribe na po at pag-hit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So yan. At ito, tanggalin muna natin yung board at nang mapalitan natin at nang matesting din natin. So hindi na tayo. Tanggalan natin yung board. Tanggalan natin. At sinubukan pala nilang i-repair mga lods, So ayan, hininang-hinang nila. So di nila na i-perfect or di naman pinalitan. Sana naman kung hininang ulit ay pinalitan. So wala silang pinalitan. Kaya ayan, resulta ganun pa rin. Nagsi-surge current yung natin. Itong natin, umuugong yung ating ABR, buong ABR. So parang kumbaga nag-i-spark, no. So ito, at papalitan na natin. So ayan, natapos na natin palitan ng capacitor. Yung ating TIP. So ito na yung sa kanya. Bali tatlong component lang yung munang pinalitan natin. Tingnan natin kung may iba pa ba itong problem. So ito, balik na natin. So ito, lilinisan muna natin itong carbon nya. At ito pinaka kung saan sa side tumatama yung ating carbon.
So yun, sana huwag nyo kalimutan i-like yung video natin mga lods kung yung nagustuhan, ano. So ganito lang ka-basic mag-repair ng mga EBR kung may problema yung mga EBR. So yan, malinis na. And then testing natin. Tester din natin yung voltahe ngayon kung tama ba ang output nito para din na tayo mag-adjust, ano. So ito, plug na natin. Yun. Ayun, tumatakbo naman. Try natin. Urong natin ito. So bumabalik na siya mga lods, di ba? So ito, tignan natin. Ayun, smooth na ulit. Tignan natin kung may magkiklik to. Ayun, okay na agad. So tester natin yung ating output kung tama yung voltahe. So natin konti. Kita masyado, dito tayo. Ayan. So paghawak ng tester mga lods, kung sanayan lang paghawak ng tester na isang kamay, no, yung test probe. So kung magaling ka na, kaya mo lang yan hawakan. So tama naman yung output. Iyon. So yan sa likod, tester din natin. So tapos na natin yung dalawa EBR. So meron na iba na naman bukas. 110, so meron tayong 114. So goods lang yan. 226 226. So ayan, oo, ayos na agad, diba? Ganun lang mga lods. So yan, goods na. Bilis lang ayusin. Pinahirapan pa mga sarili nila. Yan lang yung problema, tatlo. Yan. So kaya ako mga lods, mabilis na lang yung pag-repair ko kasi always kumbaga ano na, kumbaga expert na, kumbaga ano tawag doon, yung halos araw-araw na natin ginagawa. Yung iba kasi mga repair ko na EBR hindi ko na na-share, na iba-vlog, no. So yung iba kasi minsan nagmamadali yung mga customer, hindi ko na na-share sa inyo. So iba-ibang problema po. So ito ngayon okay na, done na tayo, dalandan. So hindi natin ito patagalin yung video natin. At isang mapagpalang gabi at magandang buhay sa inyong lahat dyan. At maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking munting channel. So meron tayong i-unbox na mixer. So at meron din tayong i-repair na power amplifier na Padon MT600. So yun, galing pa yung China, galing pang factory. So may factory defect. So kaya yun, pinapa ni madam pull out. So pag ma-repair natin yun, kasi hindi naman yun talaga as in i-repair, kasi i-change board naman yun. So swerte pa rin na makabili kasi ano pa rin yun sa bago. Yun nga lang ay may 500 lang yung diferensya sa doon kay sa presyo ni madam at saka dito sa akin, kasi magshi-shipping pa, no. So kumbaga kung ipopost ko siya sa Shopee ko na less yung price konti, so grabe din si Shopee kung magkaltas. So kaya yun, at paunahan na lang. So meron din ako na-post doon na MT800, bilhin nyo na yun kasi good as new po yun mga lods. So galing from factory, di pupunta dito sa akin. So pinalitan ko lang yun siya ng board. So hindi ko naman siya ni-repair, pinalitan lang ng board na bago. So good as new. So yun, may 500 na discount, no. So ayun, mababa siya kumpara doon kay madam na nakapost sa Shopee niya. So ayan, at unahan mga lods, ano. So kapag nag-order kayo, i-deliver agad. So ayan, at hanggang dito lang yung video natin mga lods. At thanks for watching. Bye bye.